Magandang gabi po sa ating lahat. So, atin pong tunghayan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Isaiah. Isaiah chapter 29 verse 13. Basa po tayo ng tatlong passages from the Old and New Testament. Sabi po sa verse 13 ng Isaiah chapter 29, "Wherefore the Lord said, For as much as these people draw near me with their mouth, and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men." Alun po tayo sa aklat ng Mark 7:7. Mark chapter 7 verse 7. Ito po ang sabi ng Biblia, "Howbeit, in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men." Verse 8, "For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men as the washing of pots and cups and many other such things ye do." Ito po tayo sa Matthew chapter 15. Puntahan po natin ang verses 7 to 15. Sabi po sa verse 7, Matthew 15. Verse 15, sabi po diyan, Matthew chapter, Matthew 7, "Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, These people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men." Verse 10, "And he called the multitudes and said unto them, Hear and understand, not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Then came his disciples and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying?" Verse 13, "But he answered and said, Every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. Let them alone, they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch." Let us go to the Lord in prayer. Dakilang at Diyos, Ama, kami po ay humihiling ng iyong pong patnubay sa gabi pong ito. Dawa pagkalooban mo po kami ng kakayahan. Maunawaan po ang iyong mga salita. May apply po namin sa aming buhay. At maging kagamit-gamit nga po, Diyos, habang kami po ay nabubuhay pa sa mundong ito. Muli aming Ama, ang lahat pong ito ay aming dalangin at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, ang tema po natin is the blind leaders of the blind. At makikita po natin dito, what are the conditions of the blind leaders, being unregenerate. So ano po yung kanilang kalalagayan habang sila ay hindi pa naipanganak na muli? So ako po ay niniwala, in my personal conviction, maraming elect ang Diyos. Maraming pinili ng mga anak ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Subalit, ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang kapanahunan kung kailan po yung tinatawag na muling kapanganakan. At kapag ang isang tao ay panganak na muli, that is the time na
magagawa po niyang sumunod sa mga aral ng ating Panginoong Diyos, sa kanyang mga doktrina at sa kanyang mga lituntunin ng mayroong kaayusan at ng naaayon sa katotohanan. Pero habang ang isang tao ay hindi pa dumaranas ng muling kapanganakan, he may be an elect of God, pero wala pa siya sa katotohanan. At habang wala pa siya sa katotohanan, usually ay naroon siya sa kalalagayang nasa maling pananampalataya, maling katuruan, maling paniniwala, at maling grupo. So ngayong gabi, tunghayan po natin, what are the conditions of the unregenerate leaders, leaders. What they do think, ano kanilang iniisip. Gaya po natin, nung tayo ay wala pa sa katotohanan, ang iniisip natin, tayo ay nasa tama, ang iba ay mali. So ngayon, bilang background, punta po tayo sa Romans chapter 11 upang atin pong matunghayan ang kalagayan ng mga ilan sa mga maling tagapagturo ng kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang tagapagturo, kundi maging ng mga mananampalataya. Romans chapter 11, tingnan po natin ang verse 25 to 32. Romans 11, 25 to 32. Sabi po dito sa verse 25, "For I would not, brethren, that you should be ignorant of this ministry, lest you should be wise in your own conscience. That blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them, when I shall take away their sins. As concerning the gospel, they are enemies for your sakes. But as touching the election, they are beloved for the Father's sake. For the gifts and calling of God are without repentance. For as ye in times past have not believed God, yet now obtained mercy through their unbelief. Even so have these also now not believed, that through your mercy they also may obtain mercy. For God hath not concluded them in all unbelief, that they might have mercy upon all." And then sa Romans 10:1, ito sabi ng Biblia, "Brethren, my heart's desire for God, for Israel, is that they might be saved. For I bear them record that they have a seal of God, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves to God." So here we see these Pharisees na sinabi ng Panginoong blind leaders of the blind. In that time, they might not yet be regenerated. And so they were in the condition of that thinking na sila ay may karapatan din sa mga pangako ng Diyos bilang Israelita. Sila ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos bilang anak ni Abraham. And to them was given the services, yung mga laws of Moses, binigay sa kanila mga propeta, nasa kanilang temple, and they know the temple worship. At marahil ay iniisip nila na sila lang ang tunay na anak ng Diyos, silang tunay na mga pupunta sa langit, pero
they were wrong. No? They were thinking that which was wrong. Una, mapasin po natin na they were thinking na makakalapit sila sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanilang bibig. No? Ang sabi po doon, they draw near me with their mouth. Ang akala po nila ay magiging mas malapit sila sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanilang bibig. Meaning to say, they might be talking all the way, no? Tungkol po sa mga salita ng Diyos. Every Sabbath day, binubuksan ang scripture, binabasa sa kanilang pandinig, pinapaliwanag po sa kanila. Every synagogue, meron po silang mga gawain, pag-aaral. Pagdating sa temple worship, nandun po yung kanilang mga pagkakaloob, nandun yung kanilang pagpuri, pag-awit sa Panginoon. All of those privileges ay ginagawa po nila, kanila pong pinaglilingkuran ng Diyos, and they always praise the Lord. Siguro po kung atin pong imagine na tayo nado sa kanilang kapanahunan, laging patungkol sa salita ng Diyos sa kanilang mga binabanggit. At gaya nga po dyan, nakita na po natin, yung kalit-liitang bagay ay napapansin nila ng mga disipulo ng Panginoon na hindi kumain, na hindi nakapaghugas ng kamay, ay kanilang pinansin at bakit lang yung mga disipulo ay hindi kumakain, bakit kumakain ng hindi naghugas ng kanilang kamay? At sinagot sila ng Panginoon, bakit hindi rin naman nyo sinusunod ang mga kautusan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagganap ng inyong mga tradisyon? No? So dito nakita po natin na ang mga taong ito, sabi ng Biblia, ay lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang bibig, pero yung kanilang puso o yung kanilang motibo ay hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Isang bagay po ang mapasid pa natin dyan, na sila ay nagpupuri sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Sabi ng Panginoon, these people draw near me with their mouth and honor me with their lips. So, typically, maaaring sa kapanahunan natin kapag kinig o manunood ng mga gawain, mga preachings, baka po tayo ay maligaw dahil pwede nating akalain na ang ginagawa ng karamihan sa mga na sinasabing naglilingkod sa Panginoon ay tunay ngang magandang pakinggan, no? Maawit, nagpupuri sa Panginoon, scriptures ang binabasa, walang sinasabi kundi maglingkod sa Panginoon, no, magpakatatag dahil ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay hindi nagpapabaya, ang Diyos ay laging handang dumamay. So yung mga pananalitang iyan ay deceitful kung atin pong ibabase ang tunay na aral o tunay na paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng sinasabi lamang ng tao, sa pamamagitan lamang ng pagpupuri ng mga labi. No? Sa bagay po mapansin pa natin dito, sabi ng Panginoon, these people draw near me with their mouth and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. So yun po yung isang napakahalagang bagay, no, na dapat nating bigyan ng pansin. Na hindi porke nagpupuri, hindi porke umaawit, hindi porke nangangaral sa salita ng Diyos, ay approved na sa ating Panginoon. Eh sabi ng Panginoon, their heart is far away from me. So paano po natin malalaman kung ang
puso ng isang tao ay malayo sa Panginoon. So, tingnan po natin ang Matthew 6:24 bilang isang evidence na ang puso ng tao ay lumalayo sa Panginoon. So, Matthew 6:24. Sabi po dito, Matthew 6:24. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Sabi pa dito, sabi po nung isang naalala kong verse, sabi doon, for where your treasure is, there your heart may be also. So a heart that is away from the Lord might be focused on the material things, no? Sa pananalapi o sa kung ano yung kanyang tinatangkilik. So this mammon can take away the heart of a person from the Lord. So there are many cases sa atin pong mga karanasan, sa atin pong mga obserbasyon na maraming tao ang tunay nga pong nagpupuri sa Diyos, they honor God with their lips, at kung atin po silang makakasalamuha, ay para bang magkukubet tayo. Sana member na lang ang taong ito sa church. No? Sana ang taong ito ay kasama naming nananambahan. Pero mind you, God looks at the inner part of man. God looks at the heart. Kaya sabi niya, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Only God knows it. Only God can see what is inside man. But they can be manifested na maaari po nating makita, pwede nating maobserbahan. No? So, hindi porke magaling magsalita, hindi porke mapagpuri sa Panginoon, maganda ang boses, laging maawi sa Panginoon, laging nagpupuri, laging nagsishare ng gospel, nagpipreach, pero kapag ang puso ay malayo sa Panginoon, may problema pa rin. No? Sabi ng Panginoon, their heart is far from me. So alam po natin, sabi ng Biblia, Jeremiah 17:9, the heart of man is deceitful above all things, and desperately wicked, who can know it? That is the condition of the heart of man. Sabi sa Mark chapter 7, meron din pong mga binanggit po doon, Mark chapter 7, puntahan po natin ang Mark 7, patungkol sa puso ng tao. Ayan, sabi dito, Mark 7, chapter 20, sabi ng Panginoon, and he said, that which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders. Verse 22, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. So we can imagine, mga kapatid, kapag ang isang tao
Kapag ang puso ng isang tao ay malayo sa Panginoon, what can we expect? What will manifest in his life? No? Kaya kung minsan, nasa sa ula-ula ang pangalan ng Panginoon dahil marami nagpo-profess na sila ay mananampalataya, na ang kanilang mga tao na sila ay mga pastor, sila ay lingkod ng Panginoon, sila ay mangangaral. Pero kapag dumating doon sa punto ng pamumuhay, wasak ang pamumuhay. Mayroon mga pastor na manginginom pa. Mayroon mga pastor na kabi-kabila ang asawa. Mayroong mga pastor na mayroong mga tinatagong kasalanan. So, it will manifest sa buhay ng isang tao kapag ang kanyang puso ay malayo sa Panginoon. That is why, sabi ng Panginoon, these people draweth near me with their mouth and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. So they think, these blind teachers of the blind, they think that coming to the Lord Jesus Christ ay pwede nilang magawa sa pamamagitan lamang ng lip service. Hindi pwedeng magsalita ang tao ng kontra sa kung ano yung nando sa kanyang puso. Hindi pwedeng nagpupuri yung kanyang puso tapos nagsasalita ng cursing sa kanyang bibig. At hindi rin pwedeng nagpupuri ang kanyang bibig o kanyang labi tapos ang kanyang puso naman ay puro rebellion. So hindi pwede po yun. Kaya nga sabi natin kung ano yung nasa puso, yun ang lumalabas sa nguso. Kaya kung minsan, konting biro, ala natin biro lang. Pero kapag ating inaral na mabuti, baka yun talaga yung nasa puso. Kasi hindi lalabas yun kung wala sa puso niya yun. So they go hand in hand. Kung ano yung nasa bibig natin, kung ano yung lumalabas sa bibig natin, dapat yun din ang nasa puso natin. Kung ano yung nasa puso natin, na katotohanan, pagmamahal, dapat yun din ang mamumutawi sa bibig po natin. At minsan, nahuhulog tayo sa mga pagkakamali. No? At tayo bilang mga anak ng Diyos, minsan madali tayong magalit. Madali tayong mapikon, madali tayong makapagsalita ng hindi magandang salita. Pero dahil tayo ay anak ng Diyos, dahil tayo ay dinala ng Diyos sa katotohanan, nare-realize po natin yun. At hindi tayo nagpatuloy na mabuhay sa ganong kaparaanan. Hindi natin kayang mabuhay ng patuloy na nagkakasala. Ito ay ating inihingi ng tao sa Panginoon, iniiyak po natin yan. And little by little, nagkakaroon ng progress sa buhay po natin, nagkakaroon po ng pagbabago sa buhay natin. But the blind leaders of the blind, hindi po nila mapapansin po yan. They always think na kanilang ginagawa ay ang siyang tamang gawain para sila ay makalapit sa Diyos. Pero we are reminded, mga kapatid, sabi po sa Matthew chapter 6 verse 24, sabi po doon, no man cometh to me unless the Father draws him. So, ang Diyos, ang Diyos Ama lamang ang may kakayahan na tayo ay tunay ngang makalapit sa ating Panginoong Kristo. Walang sino man ang magkukusa, walang sino man ang magnanais na lumapit sa ating Panginoong Kristo by His own, unless by the grace of God, na ilapit siya ng Ama sa anak. Why? Dahil sabi ng Biblia, lahat tayo nagkasala. Walang umahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Lahat sila'y mga nalihis ng landas. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. They are all gone out of the way. Ang sabi po ng Biblia. No, kung titingnan po natin yung Romans chapter 9 hanggang verse 17,
Makita po natin doon yung kondisyon ng ating pagkatao. Tingnan po natin, Romans 9 o Romans 3, verse 9. Romans 3:9. Tapos sabi ng Bible, Romans 3:9. Sabi dito, what then? Are we better than they? No, in no wise. For we have both proved, Jews and Gentiles, that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of us is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. So nagkakamali po, no? Nagkakamali ang mga false teachers, nagkakamali ang mga blind teachers, blind leaders, na sa pamamagitan ng kanilang bibig, pamamagitan ng kanilang labi, ay makalalapit sila sa ating Panginoon. No? Hindi po pwedeng mangyayari yon unless may gawin ang Diyos sa buhay ng isang tao. Doon pa lamang ang isang tao ay makalalapit sa ating Panginoong Kristo. Punta po tayo sa Romans 6:37. 6:37, Romans. Or John, John. The book of John. John chapter 6. So sabi ng Bible, nahin po natin sa verse 37, sabi diyan, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life. So, only through the Lord Jesus Christ we may come near him. No? Sa kanyang biyaya, hindi ayon sa ating magagawa, hindi ayon sa ating sinasabi, hindi ayon sa bukang bibig po natin, lalong-lalo na kung ating puso ay malayo sa Kanya. But only through the grace of the Lord Jesus Christ, we can come near to Him. Another thing na iniisip po ng mga maling tagapagturo, mga bulag na tagapagturo, they think that they can worship on their own way. No? Sabi po dito, sa binasa po natin kanina sa Matthew 15, and in vain do they worship me. The Lord Jesus Christ had rejected the Old Testament way of worship, sa temple worship. Nung kausap niya yung babae na Samaritana, sa aklat ng John chapter 4, verse 24, sabi po doon, John 4:24, isa natin sa verse 22, sabi po dito, ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews.
Sabi po kasi ng babae dito, hindi ba sinasabi ninyo na mga Hudyo na kinakailangan sa templo sasamba ang bawat tao? Pero sinasabi naman ng aming mga ninuno na ang pagsamba ay dito sa bundok na ito. Pero sabi ng Panginoon sa babae, sabi niya, paniwalaan mo ako, verse 21, na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi nyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Verse 23, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. So in our world today, in our modern condition, ganyan din po ang nangyayari. Noong unang panahon, sabi ng mga Hudyo, dito dapat ang pagsamba sa temple. Sabi naman ng mga Samaritans, dito dapat sa bundok ang pagsamba. Dahil andito ang Jacob's well. Dito yung aming mga ninuno noong unang panahon. Ang mga Hudyo, dito naman nialay ng Panginoon ni Abraham si Isaac. Dito sa templo na ito namin. Kaya dapat dito ang pagsamba. But all those, sabi naman ng kinds of worship were rejected of God. Dahil nga wala ang puso ng tao, ang paglapit nila ay sa bibig lang at sa labi, at ginagawa nila ang kanilang sariling kaparaanan sa pagsamba sa Diyos. Diba, nagre-reklamo ang Panginoon sa Malakay chapter 3. Nagre-reklamo ang Diyos doon. Dahil inihahain nila sa Diyos yung mga pilay, no? Mga may kapansanan na hain. Tapos yung ikapo na dapat nilang ibibigay, ninanakaw pa nila. Hindi nila ibinibigay sa Panginoon. Ang mga Levites, ang mga priests ay nagugutom dahil pinababayaan ng mga Israelita. That is why, sabi ng Panginoon, ang inyong mga hain sa akin ay hindi katanggap-tanggap. Kahit ang inyong mga sakripisyo, kahit ang inyong mga offerings, hindi katanggap-tanggap sa akin yan. Kahit ang inyong mga sin offerings, dahil ang tunay na offering para sa ating mga kasalanan ay ang ating Panginoon Kristo. Tanging dugo ng ating Panginoon Kristo ang makapagtutubos ng ating mga kasalanan. Kaya naman, those sacrifices that were done in the Old Testament, rejected ng Panginoon. Pinag-iba ng Panginoon ng temple. Wala ng temple worship. Sino ngayon ang magwo-worship sa Panginoon? Tayo po na mga nadatna ng biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, ang Diyos ay mahanap ng sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi ka na mag-aalay ng kung ano-anong sinusunog, hindi ka na magkakaroon ng mga kaloob ng kung ano-ano, hindi ka na magkakaroon ng mga trompetang tinutugtog kapag sumasamba, at wala na yung mga awitan ng Old Testament na pagsamba, ang lahat ay nabago na. Sabi nga ng Biblia, kung walang mali sa una, kung walang pagkukulang sa una, hindi na sana magkakaroon ng pangalawa. So tinapos ng Panginoong Hesus ang lahat ng nire-require ng Old Testament law. Ang ating kasalanan na dapat nating pagbayaran ay naatang sa Kanya at ang Kanyang katuwiran ay naatang sa atin. Our sin was imputed unto Him and His righteousness was imputed unto us. Not because of what we do, not because of our worship, not because of our sacrifices, but according to His grace, He saved us. We now have the privilege of worshiping God in spirit and in truth. Anything na ginagawa ng mga mananampalataya, anything na ginagawa ng mga huwad ng mga tagapagturo, na uri ng pagsamba,
ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Gaano man kasarap pakinggan ang mga kantahan po diyan, gaano man kasarap pakinggan ang mga tugtugan diyan, gaano man kakagandang tingnan mga nagsasayawan sa pananambahang yan, all of those kinds of worship were rejected by our Lord Jesus Christ. So it is not by the mouth, it is not by lip service, apart from a true broken heart, it is not true worship na ayon sa ating mga sariling kaparaanan ang magiging katanggap-tanggap sa Diyos. All of those ways, all of those thinkings are rejected in the sight of God. So these people think, magitan ng mga praising na yan, sa pamamagitan ng mga hallelujahs na yan, sa pamamagitan ng mga praise and worship na yan, sa pamamagitan ng magandang worship service na yan, malulugod ang Panginoon, sabi ng Biblia. No. Hindi kailanman magiging katanggap-tanggap yan, sabi ng Panginoon. It is still a blind faith taught by blind teachers, followed by blind followers. So if our mouth, if our lips ay wala sa puso po natin yung ating mga sinasabi, ang ating pananambahan ay hindi ayon sa katotohanan, hindi ayon sa Espiritu, wala po ang Diyos sa gawaing ganyan. They are the ways of the blind leaders. They are the products of the thinking of the blind leaders. Another thing na mapansin po natin na sinasabi ng Biblia diyan sa Matthew chapter 15. Sabi po diyan, and they teach for doctrines the commandments of men. No? So kahit yung aral, kahit yung doktrina ng ating Panginoong Kristo ay napalitan na. No? They think that they can teach their own teachings apart from the teaching of the Scriptures. Di po ba rampant na po yan sa ating kapanahunan ngayon? Na yung mga aral na pinapangaral ay hindi na aral ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga ng Biblia, baka aral na ng diablo yan. O baka aral na ng tao yan. Baka aral na ng Antikristo yan. No? So ito yung blind leaders, blind teachers, they think they can teach their own. Yung sarili nilang kaisipan. No? Kaya kailangan po tayong mag-ingat, mga kapatid, at baka tayo ay mahawa sa ganitong kaparaanan. Baka dumating yung time, di natin namamalayan, na tinuturo na pala natin ay sarili na nating katuruan. No? Malayo na pala sa doktrina, malayo na pala sa aral, yung ating naituturo. Baka naituturo na natin ay kagaya ng turo nila, puro tradisyon na lang. No? Puro kasiyahan na lang. Baka nagtuturo pa tayo ng mga piyesta-piyesta. Baka nagtuturo pa tayo ng mga atang-atang sa mga kung ano-anong patron. No? Nag-aalay-alay pa tayo. That is their tradition. No? Yung kalit-litang tradition nila, yung paghuhugas ng kamay. Talagang maingat na maingat sila dyan. Pagdating ng Sabat, walang gagalaw. Halos hindi ka kikilos kahit na may mahulog kang baka sa balon. Huwag mong gagalawin. Kaya ang Panginoon ay pinapagalitan nila noon. Hindi mo ginagalang ang Sabat. Nagpapagaling ka. No? Eh sabi ng Panginoon, sino sa inyong may alaga na nahulog sa balon sa araw na Sabat at hindi mo iaahon? So yung mga kalititang bagay na yan, pinupuna yan ng mga blind leaders because hindi nila naiintindihan ang tunay na aral ayon sa biyaya. Pilit nila tayong ipapailalim sa mga kautusan. Pilit nila tayong ipapailalim sa mga tradisyon ng tao. So, mag-ingat po tayo, mga kapatid.
Hindi natin pwede basta-basta palitan ang aral ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng basta-basta lang magturo ng ayaw sa ating sarili kagustuhan. Hindi natin pwedeng paghihikan na ba? Ay kulang ang kalalakihan sa pagtuturo ng Bible. Meron tayong mga babae magaling namang mag-aral ng Bible, marunong magturo. Pwede na pastora yan. Hindi po pwede yan, mga kapatid. Hindi po sinasang-ayunan ng Biblia. Sabi sa unang Timoteo 2:10, sabi diyan, hindi ko pinahintulutan ng kababaihan na magkaroon ng kapahamalaan sa mga kalalakihan. Hindi rin sila pwedeng magsalita sa gawain, ano? Hindi sila pwedeng basta-basta magsasalita doon. Sabi nga ng Biblia, kung meron silang katanungan, itanong nila yan sa kanilang mga asawa pagdating ng bahay, ayon sa Korinto. Kapagkat kahiya-hiya sa mga kababaihan ang magsalita sa kalagitnaan ng mga kalalakihan. Pero kung ang tagapagturo ay bulaan, kapag ang nagtuturo ay mali, okay na yan. Pwede na rin nating ituro, pastor, gustong magpakasal ng ating kapatid, si brother so and so at si brother so and so. May karapatan din naman silang lumigaya. May karapatan din naman silang magkaroon ng pamilya. Bakit hindi natin ikasal sila ayon sa gawain ng marami ng simbahan ngayon? Pag sinunod po natin yan, patay po tayo dyan. So blind leaders of the blind think they can change the doctrines of God with their own man-made teaching. Hindi po pwede pong mangyari po yun. Hindi rin po pwede nating ituro ng paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kayang gawin ng tao. Hindi po natin pwedeng ipangaral na kung sila ay magsisisi sa kanilang kasalanan at alikod sa kanilang kasalanan at magpapabautismo, sila ay maliligtas na. Hindi po yun. Ang kaligtasan po natin ay biyaya ng Diyos walang bayad. Ang pagsisisi, pagsunod sa tubig ng bautismo, yan po ay produkto lamang kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Nung binuhay ng Diyos yung ating espiritu, dahil sa ating pagsalangsang, mga kasalanan, kasamang ibinigay ng Diyos ang bunga ng espiritu, pananampalataya, pag-ibig, pagtitiyaga, pagtitiis, pagpapahinuhod, no? Siyam na bunga ng espiritu at kasama diyan pananampalataya. Hindi po natin pwedeng ituro na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya ng isang tao. Dahil hindi lahat ng tao ay may pananampalataya. Ang pananampalataya ay binibigay ng Diyos matapos niyang maranasan ang muling kapanganakan. Tingnan po natin ang Juan 1:12, sabi po doon, datapwat ang sino mang sa kanya itumanggap ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ayon sa verse 13, na mga pinanganak hindi sa kagustuhan ng tao, hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, kundi sa Diyos. Bakit sumampalataya? Bakit tumanggap? Dahil isinilang sa Espiritu. Yan po ang tamang sequence ang sinasabi nating kaligtasan. Hindi po pwedeng maunang pananampalataya bago may panganak ng muli. Hindi pwedeng maunang pananampalataya para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bibigyan muna ng buhay na walang hanggan from eternity. Pipili ang Diyos. Tatawagin ng Diyos. Sisilang na muli sa pamamagitan ng Holy Spirit. Papawalang sala sa pamamagitan ng pagkabayubay ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. At darating panahon ang kanyang katawang namamatay, ang kanyang katawang nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok. Makita po natin yan sa aklat ng Romans chapter 8, verse 29 to 30. So hindi po natin pwedeng palitan ang mga doktrinang ito. Hindi po tayo pwedeng umayon sa takbo na sanlibutan ito kung paano po nila itinuturo ang mga doktrina ng Panginoon. Hindi po natin pwedeng palitan ang mga bagay na ito. So ang isang tao na bulaan, ang isang tao na bulag, ito yung kanyang kalagayan.
sa harap ng Diyos. Hindi niya pwedeng amuin ng Diyos o hindi niya pwedeng ilapit ang kanyang sarili sa Diyos pamamagitan ng kanyang pananalita, ng kanyang mga papuri, pamamagitan ng kanyang labi, lalong-lalo na kung kanyang puso ay malayo sa Diyos. Ni hindi rin katanggap-tanggap ang kanyang pagsamba sa Diyos. Sa kalalagayang unregenerate, sa kalalagayang makasalanan, sa kalalagayang bulag, hindi niya pwedeng sambahin ng tunay ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ni hindi rin pwedeng magturo ang bulaan sapagkat ang ituturo niya ay kung ano yung ayon sa katuruan ng tao. No? Tatalikuran niya ang salita ng Diyos, iibahin niya ang kanyang mga aral, at magpapatuloy siya sa kamalian. Balik po tayo sa Matthew chapter 15. Sabi po doon, Matthew chapter 15. Sabi po dito sa verse 8, sabi diyan, but in vain, verse 9, Matthew 15:9, but in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. And sabi sa verse 10, and he called and said unto them, hear and understand, not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. So these are the thinking of the blind leaders. These are the thinking na kanilang patuloy na pinaglalaban at patuloy nilang ginagawa sa kanilang pangangaral. Kaya sa pamamagitan, mga kapatid, ng atin po kung nabasa po na ito, balik-aralan po natin ang mga bersikulo, no? Isaiah chapter 29, verse 13, Matthew chapter 15, verses 7 to 15, Mark chapter 7, verse 7, nagpapakita ng kondisyon ng mga blind leaders na hindi po natin dapat pahihintulutan na mangyayari sa atin pong mga simbahan. No? Magpatuloy po nating ipaglaban ang katotohanan, pagpatuloy po nating sambahin ang ating Diyos sa Espiritu at katotohanan, ayon sa katotohanan lamang, at wala nang iba pang kaparaanan. Mga kapatid, nawa ang mga aral pong ito ay magsilbing paalala po sa atin para tayo lalo pang maging matatag, lalo pa tayong matibay, lalo pa tayong magpatuloy sa tamang aral na atin pong natutunan mula sa mga kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo. Muli mga kapatid, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Okay, salamat Elder Binit.